Magkano nga ba ang presyo ng isang poste? 5K, 10K, o baka mas mahal pa? Maraming nagme-message sa akin kung magkano daw magpagawa ng bahay, ngunit mahirap magbigay ng presyo kung wala pang sets of plans and details. Kaya naman naisip ko na kahit sa poste man lang ay makapagbigay ako ng rough estimate kung magkano nga ba ang aabutin ng isang poste. Para sa ating reference ay gagamitin natin halimbawa ang aking ongoing na residential project. At disclaimer lang guys na ang estimate na to ay base lamang sa project kong ito at marami pang factors ang pwedeng makapagpabago katulad ng structural considerations, location, presyo ng materyales at marami pang iba. So tara! Unahin natin sa footing, yung pinakapundasyon ng bahay. Meron tayong sukat na 1.8 meters by 1.8 meters by 0.4 meter na kapal. At ang total volume nito ay nasa 1.3 cubic meter. At ang kakailanganin nating materyales para dito ay 12 bags ng semento, 0.65 cubic meter ng buhangin at 1.3 cubic meter ng gravel. Kaya ang total cost natin para sa concreting ng foundation ay nasa 5,830 pesos. At para naman sa rebar o parilya ng footing ay kailangan natin ng 8 rebars both ways. At ang gagamitin nating bakal ay ang 16mm diameter na rebar. Kaya kakailanganin natin ng total of 5 pieces na may total cost na 2,850 pesos for each column footing. At para naman sa labor at excavation ng isang footing ay sabihin na natin na roughly nasa 2,000 pesos each footing ang ating mga gastos. So ang overall cost para sa isang column footing ay nasa 10,680 pesos. Sunod ay i-estimate naman natin yung aabuting presyo para sa ating isang column na may sukat na 0.35 meters by 0.35 meters at taas na 8.60 meters mula sa top ng footing papuntang roof deck or top ng roof beam. Ang total volume nating nakuha para sa concrete ay 1.05 cubic meter, kaya ang kakailanganin nating materyales ay nasa 10 bags ng semento, 0.525 cubic meter ng buhangin at 1.05 cubic meter ng gravel. Kaya ang total cost natin para sa concrete ng column ay nasa 4,795 pesos. At para naman sa ating mga reinforcements ay kailangan natin ng 8 vertical bars gamit ang 16mm diameter at gumamit ako dito ng 9 meter na haba ng deform bars para di na ako mag-splice at continuous na ang aking vertical bars. At para naman sa aking lateral ties o anilyo ay dahil 2 sets ang nasa design ay kailangan ko ng total of 31 pieces na 10mm deform bars at ang total cost nitong mga bakal ay nasa 13,080 pesos each column. At para naman sa labor at formworks gamit ang mga plywood at coco lumber ay roughly nasa 3,500 pesos ang ating mga gastos para dito. So ang overall cost ng ating isang column ay aabuti ng 21,375 pesos. At kung ito total natin ang cost para sa footing plus column ay aabuti nito ng 32,055 pesos. At syempre may mga konting gastos pa na need i-consider katulad ng mga GI wires, pako sa forma, concrete spacers at kung ano-ano pa. Kaya para sa akin ay safe to say na nasa 30,000 to 35,000 pesos ang aabutin ng isang poste kung meron kang at least 2-story na residential building. So let's say na meron kang 8 poste sa isang bahay ay ilista mo na agad na kailangan mo mag-allocate ng 240,000 to 280,000 pesos para lamang sa ating mga poste. So ngayon ay meron na kayong idea tungkol sa presyo ng isang poste. At kung sasabihin mong masakit agad sa bulsa para sa isang poste lang, well, oo, pero mas masakit kung bumigay ang ating structure. Kaya naman ang poste ay hindi tinitipid dahil ang presyo nito ay kapalit ng structural integrity at peace of mind. Kaya kung magpapagawa ka ng bahay, dapat alam mo to. Please like, share, and follow for more videos like this.